Ang kwentong ito ay tungkol sa aking nobyo. Padapit hapon na noon at bandang 4:30 na iyon. Kakauwi ko pa lamang galing sa trabaho. Pagod na pagod kami sa dami ng tinapos naming mga paperwork sa opisina. Sabayan mo pa ng sigaw at bad vibes na hatid ng aming mga amo. Pagka-uwi ay napag-usapan namin na magluluto na lamang kami ng fried chicken at omelette. Si Dan ang nakatokang magluto habang ako naman ay pumasok na rin sa aming silid upang makapagpalit na ng damit at nang makapamili na rin ng aming palabas na papanoorin. Nasa loob na nga ako ng kwarto. Nakabihis na at kinuha ko na ang remote nang akmang bubuksan ko na ang TV. Eksakto namang nag-message naman ang kaibigan kong si Genesis sa phone ko. Nagkamustahan kami at nag-send pa nga ako ng selfie sa kanya habang nag-aayos ng aking buhok. Doon sa may tapat ng TV ako nagpupusod ng buhok nun at kita ko pa nga ang bahagyang refleksyon ko mula roon. Sa kahabaan ng aming pag-uusap ni Genesis ay biglang nakita kong pumasok ang aking nobyo sa pintuan. Tanong ko, "Oh, ang bilis mo naman yata magluto ng fried chicken." At hindi po niya ako kinibo o kahit man lang tinignan, which is hindi ko naman pinansin dahil normal talagang tahimik ang aking nobyo. Lumapit siya sa akin at yumakap. Humiga ako sa lap niya at naglagay ng unan at ipinagpatuloy ang pakikipag-usap ko sa aking kaibigan na si Genesis. Makailang minuto pa ay natapos din ang pag-uusap namin ng aking kaibigan. Yung nobyo ko naman na kinumusta ko. Tinanong ko kung okay lang ba siya sa work o marami ba siyang ginawa sa araw na yun. Kung kanina ay hindi ako nagtaka kung bakit hindi siya kumibo, ngayon napakunot ang noo ko. May problema ba? Muling pagtatanong ko sa kanya. Imbes na sagutin ang aking tanong ay hinimas niya na lamang ang aking buhok na parang pinaglalaruan pa. Dahil sa pagtataka, muling napakunot ang noo ko dahil parang ang weirdo na ng ikinikilos niya. Una, hindi naman siya ganito sa halos araw-araw na naming pagsasama. Ikalawa, kung pagod man siya, kikibo at kikibo pa rin naman siya. Kaya ganun na lamang ang pag-iisip ko na naglalambing lamang ito malamang sa akin o kaya naman ay wala talaga sa mood makipag-usap. Ganun pa rin naman ang ginagawa niya. Tuloy-tuloy sa paglalaro sa aking buhok habang ako naman ay nakatingin sa refleksyon ko sa TV. Kita ko kahit malabo ang figura naming dalawa. Nakangiti ako at naiisip ko na ang layo na ng nararating namin at alam ko na marami pa kami pagdaraanan bilang magkasintahan. Sabi ko pa nga sa bandang huli, wala na akong mahihiling pang iba. Hanggang sa nakaramdam ako ng antok dahil sa paghimas niya sa aking buhok. Ang plano ko lang talaga noon ay pipikit lang talaga. Pero akmang isasara ko na ang aking mga mata at hinihila na ng antok nang nakarinig ako ng pamilyar na boses at galing ito sa labas ng pinto. Medyo malayo at alam kong nasa bandang kusina yung tinig. Ang sabi niya, "Mahal, halika na. Kakain na tayo. Luto na ang ulam. Tsak magugustuhan mo to." Nanginig ang buo kong katawan at para akong nawala ng hangin sa dibdib. Dahan-dahan kong nakita ang refleksyon ng tao
o kung anumang tawag sa bagay na nasa likod ko. Malinaw na korte ng isang lalaki ang kanyang katawan. At doon ko napagtanto na mahaba ang buhok nito at nakikita ko sa gilid ng aking mga mata na ang mga daliring kanina'y humihimas sa aking anit ay maiitim na ang mga daliri. Otomatikong nag-iba rin ang amoy sa silid na parabang may nabubulok na laman. Ang mga humahaplos na malalambot ding kamay ay dahan-dahang bumibigat na parang unti-unti na akong gustong sakalin. At bumubulong pa nga ito sa akin ng, "Tulog ka na. Matulog ka na. Gusto kong matulog ka na ng mahimbing." Sumisigaw na ako nun. Tandang-tanda ko. Ang laki-laki na nga ng aking bibig para lamang lumabas ang tinig. Pero nagtataka ako kung bakit wala man lang tunog na lumalabas dun. Hanggang sa naramdaman kong parang hindi na rin ako makasigaw. Sa sobrang takot na aking nararamdaman, pumikit ako at nagdasal ng Aba Ginoong Maria at naalala kong 3 beses kong inulit yun. Pero ang mas nakakakilabot ay sinasabayan na niya ako. Bagay na hindi ko talaga lubos maisip na pwedeng mangyari sa totoong buhay. Na noong una, tinatawanan ko lamang sa mga horror movies dahil pati ba naman ang multo, kabisado ang panalangin Katoliko. Habang sumasabay siya sa aking panalangin, unti-unting lumalamig ang loob ng silid at nagdidilim ng tuluyan. Tuloy pa rin ako sa pagdarasal at sakto makaraan ng ilang minuto ay pumasok ang aking nobyo sa pinto. "Mahal, lika na, kumain na tayo. Kanina pa kita tinatawag eh. Nakahain na dun. Huwag mo paghihintayin ang grasya." Pagdilat ko, wala na ang kung anong nilalang na nasa likuran ko. Ang tanging nakita ko na lamang na refleksyon ay ang sa akin. Agad kong niyakap si Dan habang nanginginig ako sa hilakbot, pero hindi ko talaga ipinapahalata kung ano ang nangyari sa akin. Hanggang sa pumunta na kami sa kusina upang kumain at pinipilit ko pa rin talaga na kalmahin ang aking sarili dahil una, ayaw ko ring takutin o matakot ang aking nobyo sa akin. At ikalawa, baka hindi ako makakain ng husto at ikatlo, mahahalata na niyang may something sa akin. Sasandok na sana ako ng kanin nang mapansin kong nangingitim ang mga daliri ng aking nobyo. Ang kanina'y takot ko ay mas lalong trumiple. Napasigaw akong muli nang lumabas ang aking ina sa kwarto. Tinanong kung ano ang problema ko at kung kumain na ba ako ng paborito kong ulam. Doon ay napatulala ako. Lumapit sa akin ang aking ina at yumakap pa ng mahigpit. Sabi pa niya, "Magbihis ka na din. Mamaya dadalawin natin ang nobyo mo. Baka nakakalimutan mo na kamatayan niya ngayong araw. 8 years na mula nang iwan niya tayo. Magdamit ka ng maganda. Sigurado ako miss na miss ka na niya, anak." At doon na ako napatulala ng husto. Oo nga pala. Matagal nang patay ang aking nobyo. Nung unay napangiti ako, pero sa bandang huli ay napaluha na rin ng todo. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like,
Mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.